Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayo ka-coffee? Ito, si Amy Marcos. Kumalas na. Formal na kumalas sa alyansa sa partido ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong 2025. Sigurado maghihiganti ito ka-coffee. Hindi pwedeng walang paghihiganti si Amy Marcos kasi yung nasa loob pa nga siya ng alyansa, kung ano-ano nang sinasabi sa kapatid niya ha. Sa administrasyon ng kapatid niya kung ano-ano nang sinasabi. Ano pa ngayon na wala na siya sa alyansa? 11 na lang ka-coffee. Yung miyembro ng alyansa, yan, pasok na natin si Sir Mark Gamboa. Pang 12 na natin yan ka-coffee. Ngayon na wala na si Amy Marcos, expect nyo na ka-coffee. Susunod-sunod rin yan. Bibirahin yan ang administrasyon ni PBBM at ang alyansa. Expect nyo na yan ka-coffee. O sige, dito tayo sa statement niya. Sa statement niya pa lang medyo may patama na Medyo maanghang na yung kanyang statement Kanina yan basahin natin ha. Beyond their constant narrative, ang tinutukoy niya yung there. Kung sino yan, yung alyansa. Si PBBM of course, si Toby Tiangco, yung campaign manager, at yung 11 pa na senatorial aspirants. Hindi natin alam kung 11 pa yan, baka may kumalas pang isa. May nababalitaan kasi tayong kakalas na isa So sabi ni Amy Marcos, beyond, and I quote beyond their constant narrative that the Philippines was simply complying with its international commitment. Paulit-ulit daw po na narrative. Bukod doon sa paulit-ulit na narrative ng gobyerno na sumusunod lang daw po itong gobyerno sa ating international commitment, a deliberate effort to obscure the truth. Ang bigat to na, a deliberate effort to obscure the truth. Deliberate, ibig sabihin, sinasadya, planado. Planadong mga gawain para i-conceal, i-obscure, itago ang katotohanan. Wow! Big words. Sabi ni Amy Marcos yan Beyond their constant narrative that the Philippines was simply complying with its international commitments, a deliberate effort to obscure the truth only gave rise to ever greater suspicion that the Constitution may have been disregarded and our sovereignty diminished by the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. Grabe si Amy Marcos dito, Grabe talaga todo, tanggol talaga dito kay Digong, Ano bang meron kayo ni Digong? Ano bang binigay sa iyo ni Digong? At bakit ganyan ka magtanggol kay Digong na kahit isakripisyo mo na yung apelyido mo, isakripisyo mo na yung kapatid mo, si PBBM mismo, and even his administration, ma-compromise na. Todo tanggol talaga dito kay Digong. Isa-isahin natin, himayin natin yung sinasabi niya. Pinapalabas niya na paulit-ulit daw po na narrative, paulit-ulit na sinasabi, paulit-ulit na kinikwento, at binibigyan din ng gobyerno na ito ni PBBM na itong ginawa sa pag-aresto kay Digong, ipagsunod lamang sa ating international commitment. Dahil yan ang sinabi ng Presidente, sinabi ni PBBM itong pag-aresto kay Digong, i-commitment natin sa Interpol, hindi sa ICC. So hindi naniniwala si Amy Marcos dyan. Sorry dead ma siya dyan Hindi totoo yan, base sa kanya. Kasi ito daw po, bukod daw doon sa paulit-ulit nating narrative, meron din daw pong deliberate effort. Planado, sinasadya ng mga gawain, efforts, nagsusumika para i-obscure, takpan ang katotohanan. Ibig sabihin pala, yung mga krimen ni Digong na pinapanagot na siya ngayon sa ICC, hindi pala yung katotohanan. Katang-isip lang pala yan. Gawa-gawa lang pala yan. Mabait pala si Digong talaga. Si Marcos ang masama. At pinagtatakpan lang ni Marcos ang kanyang kasamaan. Ganun ba yon? At mabait talaga si Digong. At ang katotohanan kino-conceal, ino-obscure. Aba, matindi pala to si Amy Marcos. Madam, anong nangyari doon sa 30,000 na chinugi? Di ba katotohanan yon? At yun ang pinagtatakpan? Wow! Anyari kay Madam? Kinikilabutan yung mga pamilya ng natsugi ng natukang Bakit ganyan si Amy Marcos? Makapagtanggol lang kay Duterte, ma'am. Isipin mo Yung mga pamilya ng naiwan ng 30,000 na yan, kanino patatakbo yan kung hindi mapanagot sa ICC yan? Tapos pinagtatanggol pa ngayon ni Manang Amy. Masama pa ngayon ang ginagawa ng administrasyon na to. Pinagtatakpan pa ang katotohanan. Wow! Big words. Iba na. So si Digong na ang katotohanan ngayon at ang gobyerno na
ay pinagtatakpan ito. Aba, matindi ha. Ito pa, sinasabi niya ha, the greater the suspicion that the Constitution may have been disregarded and our sovereignty diminished by the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. Binaliwala daw po yung ating saligang batas, yung ating konstitusyon sa pagkaka-aresto ni Digong at ang ating soberanya, ekis na. Wala na yan dahil sinuko natin si Digong. Ano yan, Manang Amy? Pananagutan natin yan. Sinuko ba natin ang Pilipinas? Hindi natin sinuko ang Pilipinas sa ICC. Ang sinuko natin si Digong. Ano ba si Digong? Si Digong may warrant of arrest ng ICC. Ang ICC lumapit sa Interpol. Paano nasuko yung soberanya ng Pilipinas dyan? Si Digong ang sinuko, hindi ang soberanya ng Pilipinas. Magkaiba yan. I cannot stand on the same campaign platform. Wow! Tigas oh. Hindi ko na maatim na makasama pa kayo sa mga ganyan ninyong depende ko ano tinutukoy ng platform. Sa grupo. Hindi ko na maatim. I cannot stand on the same platform, campaign platform as the rest of the alyansa. Oh, hindi ko na kayang sumabay sa inyo na mag-iiba kasi ng minsan ng meaning kapag translate natin eh. Pero kailangan natin i-translate para sa mga hindi bihasa sa English, no? Hindi niya na maatim o hindi niya kaya na makasama na isulong kung ano man yan ang sinusulong ng alyansa. In short, iba na ang aking paniniwala sa paniniwala ng ibang miyembro ng alyansa. Wow! In 11/1, iba pala siya. Siya pala ang magaling. Itong 12, itong 11 na naiwan sa alyansa, abay, taliwas sa paniniwala niya. So ayaw niya yan, kaya kumala siya. I cannot stand on the same campaign platform as the rest of the alyansa. As I have stated from the outset of the election period, I will continue to maintain my independence. Ayan, sige. Linis, washing na. O yan, kasalanan pa kayo ng alyansa. Bakit nyo siya binigyan ng isang spot dyan sa alyansa? Tuloy, nagsusumbat na yan. O, from the outset daw, ka-coffee. From the outset of the election period, I will continue to maintain my independence. Kasi noon niya pa sinasabi yan, independent lang ako eh. Pinapalabas kayo ni Manang Amy, pinilit nyo kasi ako. Alyansa, bakit nyo kasi pinilit si Manang Amy? Sana binigay na lang yung slot sa iba. O, kasalanan pa kayo ng alyansa. Kasi itong si Amy Marcos, gusto niya, sinusuportahan siya ng alyansa. Pero siya walang suporta sa alyansa. Tama ba yan? Hindi naman tama yan. Nangangampanya yung mga kapartido mo. Di ba ka-alyansa mo eh? Alyansa nga eh, alliance eh. Katulong mo, kasama mo. Hindi ka pupunta sa kampanya. Ikaw, nagsasarili ka. Tama ba yan? Eh, tiniis lang siya ng alyansa. O yan, buti na lang. Sa kanya mismo nang galing yan. Aalis na ako sa alyansa. Kasi kung tinanggal pa siya, sino na naman magmumukhang masama niyan? Si PBBM na naman ang masama niyan. Ang alyansa na naman ang masama niyan. O gagawa na naman ng mga issue ito mga to. Ay nako, Amy Marcos. So, mukhang alanganin talaga to si Amy makalusot. Sa mga nangyayari, mukhang alanganin makalusot yan, ka-coffee. Hindi papasok sa Magic 12 yan. Malalaglag yan. Tingnan mo, malalaglag yan. Ang usapin niya ngayon, sino ang papalit kay Amy Marcos? Diba? Kasi bakante na yung isang spot eh. May nababali-balitaan tayo dyan, ka-coffee, na mag-i-import daw. Teka lang ha. Sino ang i-import? Galing sa Dilaw? Sa tingin ninyo, dapat pa bang palitan si Amy Marcos o hayaan na yung 11 na tumakbo? Kasi may nabalitaan tayo, mukhang may papasok eh. Ang problema, mukhang Dilawan yung papasok. Anyway, tingnan natin kung ano mangyayari yan, pero baka parte din niya ng strategy, no, para makakuha ng mas maraming alyansa. If ever man, ito na lang tayo. Number 27 sa balota. Si Senador Mark Gamboa, ang vlogger natin sa Senado. Oy, Sir Marco, si Sir Models of Manila. Yan, iboto na lang natin ito. Number 27 sa balota. Senador Mark Gamboa, ang vlogger natin sa Senado. Yan na lang ibupasok natin. Mas matino pa yan, matalino ito, ka-coffee. Di ba? Kesa kay Amy Marcos.
Total, hindi rin naman nakakatulong si Amy Marcos dyan eh. Di ba? Naging user-friendly ang dating dyan eh. Oh, palitan na lang ng iba. Nakakatawa si Amy Marcos kasi parang sinuko na raw natin ang soberanya natin. Okay, nakatikim siya kay Chis Escudero. May statement si Chis Escudero. Ito, nasa Inquirer. Basahin natin. Senate President Chis Escudero says Philippine sovereignty was not compromised following the arrest of former President Rodrigo Duterte and the latter's eventual surrender to the International Criminal Court. O sa pool, Senadora Amy, hindi daw po natin na kinompromise o hindi na compromise ang soberanya ng Pilipinas sa pagkaka-aresto kay Digong at sa pag-surrender nito eventually. Oy, sabi ni Harry Roque, hindi, kidnapping kasi labag sa loob niya yan. Sa pool kayo ngayon sa statement ni Escudero, and I quote him, una, mga Pilipino ang nagsampa ng kaso sa ICC. Sa pool, correct. Mga Pilipino, hindi mga banyaga ang nagsampa. Mga Pilipino, ito yung mga pamilya ng mga tinukhang ni Bato, tinukhang ni Digong, tinukhang ng kanilang mga kaalyado. Yung mga pamilya na yan, mga naiwang pamilya, yan yung nagsampa ng kaso sa ICC. Hindi mga dayuhan, sabi ni Chis Escudero. Mga Pilipino ang nagsampa ng kaso sa ICC, hindi mga dayuhan. Pilipino rin ang nagdesisyon na gawin ito. Foreigner ba? It's just that sa foreign court yan. ICC. Sabi ni Escudero, wala namang dayuhan na nanghimasok doon. Wala namang pending na kaso rito laban kay former President Duterte para sabihin mong tinanggalan natin ng jurisdiksyon ang Pilipinong huwes na ipinasa natin sa dayuhan dahil nga walang pending case. Oy, korrekto ha, may punto to, ka-coffee. Hindi sana pala kinasuhan muna si Digong dito sa Pilipinas o baka hindi nadala yan sa ICC if ever na may kaso yan dito sa Pilipinas, di ba? Kung mas nakalusot sana sila, hindi sana nasa ICC yan, kundi dito sana sa Pilipinas nililitis yan. Eh hindi naman dito yung kaso niya eh. Ang kaso niya sa ICC. O sapul kayo sa statement na ni Escudero. Sa kaso ni dating Pangulong Duterte, walang pending na kaso rito para harapin niya at yun ang piniling venue ng mga biktima na nagreklamo para makakuha sila ng hustisya. Correct. Sabihin ng mga DDS, bakit kasi doon pa? Bakit hindi dito sa Pilipinas, madam? Palyado ang justice system dito sa Pilipinas nung si Digong ang nakaupo. Paano mo aarestuhin ng presidente? Hawak niya lahat yan. DOJ, kung ano-ano man. Buong gobyerno hawak niya. Sampahan niya ng isang informal settler. Sampahan niya ng asawa ng pedicab driver. Anong kalaban-laban nun? Wala silang laban dito, kaya sinampa nila yan. 2017, sa ICC nila sinampa yan kasi hoping na makakakuha sila ng hustisya doon. Na-delay lang yan. And finally ngayon umuusad na. So wala akong nakikitang pag-agaw ng jurisdiction ng korte sa Pilipinas kaugnay sa issue ng bagay na, sa issue at sa bagay na ito. Sang-ayon sa batas na umiiral sa atin, pwedeng dalhin ang sino mang akisado sa International Court kaugnay ng crimes against humanity. Sabi ni statement na ito ni Chis Escudero. Sapul kayo ngayon. Pangatiwiran kayo ngayon kay Senate President. Sige, paano nyo lulusutan yung statement na yan? Isip. Baka naku-corner na. Wala nang masabi yan. Sige, nadagdagan ng kakampi ang mga DDS. Ayan, solid na yan. Tanggapin nyo na si Amy Marcos, solid DDS na yan. Ang problema ay tinatakwil din siya ng mga DDS. In fact, ang tawag sa kanya, manggagamit. Ang tanong ngayon, saan napupunta si Amy Marcos niyan? Kung itinatakwil siya ng mga DDS, wala na rin siya sa alyansa. Ayan, independent na lang talaga siya. Total, yan ang wala sinasabi niya eh. Mananatili siyang independent. Paninindigan niya na yan. Yung pagiging independent niya. Kaya isang malaking good luck na lang kay Amy Marcos kung lulusot siya sa Magic 12. Kung hindi, abay, karma. Kung hindi lumusot siya sa Magic 12, karma yan. Naman kasi sa dalawang ilog eh. Ibig na tumulong sa kapatid, hindi tumulong sa kapatid. Pinipilit kampihan ang mali. Ayan, kampi ng kampi kay Digong. Alam mo naman na yun ang mali. Diba? Karma yan kung sakali mga hindi lulusot sa Magic 12. Sa survey, nalalaglag eh. Hindi pasok sa Magic 12. Anong recent spot niya? 16? 15, 16, 14, 16, ganyan. Alanganin yan, ka-coffee. Baka may bigla mga sumulpot pa dyan, pumasok sa Magic 12, lalo siyang malalaglag dyan. Isang malaking good luck kay Manang Amy.
O siya, sige ka-coffee, baka merong komento kayo, opinion, reaction, lagay dyan sa ating comment section para mabasa po yan ang iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee, baka di pa kayo naka-like and follow sa Facebook page, please like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo every time na may mga bago po tayong videos, may mga bago po tayong upload. I'll see you in my next video ka-coffee, bye-bye.